Hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. So sa video na to, magre-review tayo ngayon ng isang old flagship smartphone ngayong 2025. So na-review din natin siya noong 2024 pero focus natin siya quarterly. So first quarter ng 2025, mid 2025 and late 2025. So magre-review tayo ng mga mabebentang Samsung devices naman ngayon sa Green Hills. So ang topic natin is sa Samsung Galaxy S21 Ultra full review ngayong early 2025. Maganda kaya ito i-purchase. Tara mga J-Vlog, check natin. So yun mga J-Vlog, i-review naman natin ang Samsung Galaxy S21 Ultra ngayong 2025. So, quick reminder lang, wala na po tayong pwedeng ma-purchase sa brand new neto. Even sa mall at sa Green Hills, sobrang bihira na lang po or very rare na lang talaga makakuha po ng brand new na S21 Ultra. Pero huwag kayong mag-alala, meron naman mga legit na pre-love units na mga gandang condition. Wala na iba kundi sa ni-recommend nating shop ang CMB Gadgets Stall XA07. Second floor Green Hills San Juan City kay Ate Mayet yan. So wala namang Samsung si Ate Mayet, syempre doon tayo kay Samsung Queen kay Ate Malin sa Malin Gadget Shop. Stall XD6 sila ngayon January 2025. So yun. Again, yung mga Facebook page sila nasa description box yung link niyan. Kung meron kayong mga inquiries about sa mga certain products or units, i-click nyo na lang yung link dyan. Didirekta na kayo sa page nila. Sabihin nyo lang napanood nyo sa vlog, automatic bibigyan kayo ng discount ng shop na yan. So yun nga, ang S21 Ultra ngayon is sobrang benta, kumbaga. Pag nagka-stock ito sa CMB Gadgets, parang pag blinag namin to, ilang days lang ay mawawala na agad or mabibili na. Ganyan ka, fast moving ang S21 Ultra na pre-love po na unit sa Green Hills. So, yon, usapang presyo tayo ngayong 2025. Ang S21 Ultra, makakabili kayo niyan for price tag na 17 to 19,000 pesos for the 256 gigabytes. Again, depende yan sa shop na bibilan nyo. Usually, nakikita kong presyo nito is 18,500 pesos. Malay nyo, may discount pa. Baka makuha nyo saradong 18,000 or 17.5, di natin alam, di ba? Again, estimation lang to, 256, at karamihan po syempre na makikita natin mga pre-love units sa Green Hills ay Exynos po ang mga chipset niyan. Meron tayong mga Snapdragon, pero iilan lang or very rare din. Single SIM lang yung mga yan, pero yung iba kasing consumers pini-prefer talaga yung Snapdragon chipset compare sa Exynos. Pero hindi ko alam, mga J-Vlog, ano naman yung nilagay naman kasi ni Samsung dito na Exynos chipset is hindi naman din pichi-pichi . Hindi naman siya pipichugin, kumbaga. Exynos siya na flagship smartphone or Exynos siya na flagship chipset ng year 2021. So expect nyo flagship performance. Naging testa natin itong S21 Ultra na ng year 2024. Solid, sobrang bilis pa rin mga J-Vlog. Pulidong-pulido pa rin ang graphics pag naglaro kayo sa S21 Ultra. Again, 18.5. Sa kanyang presyo is kayang-kaya niya makipagsabayan pa sa mga newer generation ng mga 5G smartphones today. Ang maganda rin kasi sa S21 Ultra 5G is pwede pa natin siya ma-update sa Android 15. I think yan na rin yung last na update niya is Android 15 kasi nasa Android 14 siya ngayon . Usually kasi ang software update ni Samsung is 4 to 5 years. So magfo 4 years na ang S21 Ultra ngayon 2025 or 4 years na siya. Kaya baka pinakasagad na Android OS niyan is Android 15. Di natin alam yan. Or baka Android 14 lang siya. Not sure. Pero sinearch ko kasi sa internet, there's a possibility na ma-update sa Android 15. Di natin alam. So, pag lumabas yung S25 Ultra with the One UI version 7, baka ma-update na itong si S21 Ultra. Makasama siya sa update. Okay. So, si S21 Ultra, lumabas yun ng year 2021. Na merong price tag yan na 60 to 70,000 pesos. So, super duper expensive. At ang kabatch niya or ka-level niya na iPhone is iPhone 13 Pro, Pro Max, and iPhone 13. So, 13 series. Kung i-compare nyo again, mga J-Vlog, ang presyo ng S21 Ultra sa 13 Pro Max, di hamak po na mas expensive pa po ang 13 Pro Max. So, ganyan po nagpapatunay na mas matagal ang depreciation value ng iPhone compare sa Android. Pero yun nga, since ito si S21 Ultra ay sobrang mura, 18.5, ang dami po nagkaka-interest sa mga consumers. I know meron mga issues about sa mga green line, yung mga ganyan, AMOLED burn. Again, depende po yan sa consumers. Marami namang S21 Ultra user. Ako nga, S22 Ultra user ako.
and S22. Wala naman so far na any problem. And even yung Fold ko, Fold 2, Fold 3, wala naman mga problems yan. Ganun pa rin naman yung performance. I think, ang isang main cause ng green line issue is pag nahulog nyo yung smartphone or naipit. So, yun din yung mga issue niyan sa green line, ayan. Pero again, hindi naman meaning lahat or general ng Samsung S21 Ultra ay ganyan or S series. Again, mga isolated case yung mga yan. So, yung S21 Ultra is napakaganda nung display ng smartphone na to. So, meron siyang 6.8 inches, napakalaki, dynamic AMOLED 2X display. Of course, meron siyang supports 120Hz screen refresh rate with high resolution siya. 1440 by 3200 pixels. So, beyond 1220 resolution. At ang maganda rin dito is yung kanyang chipset is a flagship performance chipset, Exynos and Snapdragon. Sa Snapdragon naman, ang version niya is Snapdragon 888 na US version yan mga J-Vlog. Pero pag international release, Exynos po makukuha natin. Exynos 2100 po yung makukuha natin chipset dyan. At si Samsung Galaxy S21 Ultra ay merong superb camera performance. 108 megapixel main camera. Meron siyang telephoto lens, periscope lens, at ultra-wide camera. So, quad rear camera setup with 108 megapixel main camera. So super duper ganda ng quality ng camera pa rin ng S21 Ultra. And syempre sa front camera is meron siyang 40 megapixel. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 25 watt fast charging. So ito yung S21 Ultra, ayan. So makikita nyo syempre yung design ng S21 Ultra is napakalaki ng camera module. So dito nyo ma-identify of course yung S21 Ultra na siya yung nasa top of the line kumbaga sa S series dahil siya yung meron malalaking camera module compare sa Plus and doon sa base model. Ayan siya. So, glass siya. Matte glass. So, napakaganda pa rin itong S21 Ultra kahit na magano na to. Magpo 4 years na to ngayon. Actually, 4 years na siya ngayon 2025. At sa mga nagtatanong ano ba ang kabatch ng S21 Ultra na iPhone, ayan po ang iPhone 13 series. So, yan po yung magkalaban sa iPhone and sa Samsung noong year 2021. So, kung mapapansin nyo, mas mura na po ang S21 Ultra compared sa iPhone 13. Ayan siya. So, ito po yung kanyang camera module na meron siyang 100 times zoom. Quad rear camera setup with flash, of course. Samsung logo. So, syempre, dito sa Greenwich, karamihan na makikita nyo dito is Exynos, which is NTC version. Bibira lang yung Snapdragon version na US. Pero minsan nagkakaroon dito sa Green Hills. So, ayan yung right side niya. Meron tayong power button and yung volume rocker. Sa taas naman is microphones. Left side, wala tayong makikita. Sa baba is SIM tray, Type-C at speaker grills. So, pag in-open natin ito, syempre bubungad sa atin yung napakagandang display ng S21 Ultra. Ayan, no? So, dynamic AMOLED 2X display itong smartphone na to with 120Hz screen refresh rate. So, syempre hanggang ngayon is solid pa rin ang camera niyan. Try natin mag-test. Iyan, no? So, yan, may model tayo. Nakapikit to. So, napakalinaw ng S21 Ultra. Very usable pa rin. Front camera, ayan, no? Di ba? Malinaw na malinaw. Ang front camera rin ng S21 Ultra. Siyempre, meron tayong zoom dyan. Yung zoom niya is hanggang 100 times zoom yan tayo. 100 times zoom. Meron tayong ultra-wide na 0.6. So, 0.6 siya, mas wider ng konti ang iPhone 13 kasi 0.5. Ito 0.6. Ayan yung ultra-wide niya. Napakalinaw. Solid ang camera ng iPhone ng Samsung Galaxy S21 Ultra. Ayan, no? So, ang video naman nito, ang support nito is hanggang 8K video recording. Up to 24 FPS. Siyempre marami tayong mga gawa sa camera ng S21 Ultra. Ayan, meron tayong Pro Mode, Pro Video, Food, Panorama. Ayan, napakadami mga J-Vlog. And of course, yung portrait. Check natin yung portrait mode. Ayan, subject ulit. Bam. So, meron tayong model dito. O, di ba? Background blur yung likod niya. At napakalinaw nitong S21 Ultra. So, syempre, ang habol dito ng mga ibang consumers until ngayong 2025 is yung napakagandang display nito. Very affordable na lang. Dual stereo speakers and
support po siya ng S Pen pero wala po siyang lagayan ng S Pen. Pwede naman siyang gamitan ng S Pen ng Note, ng S22. Pwede S22 Ultra, no? Yung S Pen nito. And yung OS nito is, I think hanggang iOS, Android 13 or 14. Let's check. 14, hanggang Android 14. Let's check. So, sa software tayo. And Android 14 with One UI version 6.1. So, umabot pala siya ng One UI version 6.1. And, I don't know, tingnan natin kung masusupport pa to ng Android 15, din natin alam. Titingnan pa rin natin yan. Yung iPhone 13 na kalaban niya is, syempre hanggang ngayon, is support pa yan ng iOS 18 at napakatagal pa yun masusupport. So, ang habol ng ibang consumer sa S21 Ultra is yung camera netong smartphone na to. Outstanding na outstanding ang performance niyan. So, yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question dito, Lods, maganda bang i-purchase ang S21 Ultra ngayong 2025? The quick answer just mga ka-J-Vlog is yes. Sobrang sulit. Lalo na yung presyo niya, 18,500 pesos. May possibility pang ma-update sa Android 15. Meron na kayong old flagship smartphone ni Samsung na kayang-kaya pa rin makipagsabayan again sa mga mid-range smartphones today. Unang-unang hahabulin nyo sa Samsung is of course yung very secured na OS, One UI, and then yung pinaka-gustong-gusto ko sa Samsung is the Samsung Knox. So Samsung Knox is a very secured na na application ni Samsung, kumbaga encrypted lahat ng mga files nyo, walang any walang any makakapasok diyan kundi kayo lang. So yan yung pinaka-trusted sa akin sa Samsung, yung OS sila, and of course yung Samsung Knox. Ang maganda rin sa S21 Ultra, again, na-update pa rin siya, napakaganda pa rin ng display nitong smartphone na to. Again, pag manonood kayo dito, super ganda, dynamic AMOLED. Tapos ang malupit pa sa S21 Ultra is kayang-kaya pa makipag games. Sobrang ganda. ML, Firelight 84, Genshin Impact. Igigame test natin itong S21 Ultra soon, pero finokus ko muna yung review niya kasi ang daming nagkaka-interest pa rin sa smartphone na to ngayong 2025. Kaya sa mga gustong bumili ng Samsung, again, dun tayo sa mga ni-recommend kong shop, S21 Ultra is definitely if old flagship smartphone na worth it pa rin siyang bilhin. Ang pinaka the best sa S21 Ultra is of course yung overall specs niya. Kahit na 4 years na tong smartphone na to, ay napaka-solid pa rin sa performance. So mga J-Vlog, once again, kung interested kayo bumili ng S21 Ultra, dito lang kayo mabibili sa mga nire-recommend natin shop sa Green Hills, ang CMB Gadgets, stall XA07. I know maraming consumers ang pinapangarap ito before kasi sobrang expensive talaga nito. Parang ako, kasi nung S21 ko, dati ako ang gamit ko is iPhone 11 Pro Max. Sobrang gusto ko yung camera talaga ng S21 Ultra before. At ang maganda rin kasi dito, support niyang S Pen. Sa mga hindi nakakalam, yung kasama na or yung combo na yung S Pen, nagsimula yan sa S22 Ultra. Pero yung S21 Ultra, support po yan ng S Pen. I think pwede nyo gamitin dito yung stylus ng Note nyo, Note series nyo, Note 20, Note 10. Pwede nyo gamitin yung stylus nyo dito sa S21 Ultra. So, sobrang smooth pa rin ng overall performance nitong smartphone na to. Kaya isa itong mabentang pre-love flagship smartphone ngayon sa Green Hills. So, yun mga ka-J-Vlog, definitely sulit pa rin naman ang Samsung Galaxy S21 Ultra. Unang-una dyan dahil meron pa tong software update, maganda camera, magandang display, magandang speakers, at very secured ang kanyang OS.